Okay, okay mga guys, no? Welcome to our YouTube channel. So, sa ngayon, meron tayong bibigyan ng reaction video. Ito ay mga tungkol sa ating nagaganap sa ating bansa ngayon. Ito ay tungkol sa China. So itong video na to ay galing kay Kyle TV. So, please paki-subscribe sa kanya and also paki-subscribe din sa ating YouTube channel. Kung trip nyo yung mga ganitong balita o reaction video, please like, share, and subscribe. So, itong bibigyan natin ng reaction ay yung Amerika papalag na. China natatakot na nga ba sa Amerika? Naku, magandang balita to. So, okay, ano yun natin? Ito ang bibigyan natin reaction. Okay, so umpisa na natin. Mga sasakyang pangimpapawid ng Estados Unidos, tahimik na pala na pumuposisyon upang kontrahin ang militarisasyon ng China sa South China Sea, na kung saan ay ayon sa ulat, ang mga sasakyang pangimpapawid na ito ay ang mga ikalimang henerasyon ng mga fighter jets. Well, tila hindi pa din ngayon matigil ang tensyon ng mga bansa kontra China, na kung saan ay tila mas umiinit pa ang tensyon ng China at ng bansang North Korea, samantala dose-dosena namang mga fighter jets ay nakabase na ngayon sa bansang Japan. Noong unang kinuha ang desisyon na palitan ang US F-15CE noong October 2022 pa. Sinabi pa ng Pentagon na wala itong pangmatagalan na plano para sa pag-deploy at dadaan lamang ito sa isang rotation. Samantala ang tagapagsalita naman ng Air Forces na si Admiral Estepaneco ay nagsabi na kinakailangan ng kubo na mas paikutin ng mas bago at advance ang ika-4 at ika-5 henerasyon ng mga mandirigmang fighter jets upang pumalit sa lugar nito. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa ito at simulan na natin. Sinabi ng Pentagon na pansamantalang nililipat nito ang mga F-16 Fighting Falcon jet nito mula Germany sa Okinawa, Japan. Ito ay upang magdala ng mas makabagong sasakyang panghimpapawid sa rehiyon. Samantala ang pag-unlad ng Tingnan nyo yan yung Amerika naghahanda na. Yung mga fighter jets nila na mga makabagong fighter jets nila inilalagay na nila sa Japan. So ang Japan ay malapit sa China So alam mo naman ang Amerika advance mag-isip yan. So talagang titirahin nila ang China. May balak na talaga. So ano natin? Ano pa natin? naman na ito ay dumating na ang kadena ay nagpapaalam pa din sa F-15CD na inalis sa mga yugto sa sandaling umuwi ang mga ito. Ang mga naturang sasakyang panghimpapawid na ito ay magre-retiro na sa Estados Unidos. Ang F-16 Fighting Falcon naman na mula sa 52nd Fighter Wing sa Spangdahlem Air Base, Germany ay lumapag sa kadena noong ika-16 ng Alam nyo yung F-16, ayan ang pinaka-modern na fighter jets ng Amerika. F-16 Falcon. Pero mayroon pang mayroon pang mas pinaka-advanced na fighter jet yan. Kaya nga, papalitan na ng Amerika yan para dadalhin sa Japan para talagang ayun ang pambura sa China ba. Sige, tuloy pa natin. Ng Enero, ang desisyon na alisin ang mga fighter jet mula sa Europa at ipadala sa Japan ay makabuluhan habang ito ay dumadating habang nangyari ang labanan ng Russia sa Ukraine. Ito naman ay patuloy
at ang mga miyembro ng NATO naman ay nag-aagawan upang makontrol ang himpapawid ng Europa. Sinabi naman ng Air Force Base sa isang press conference, sa pagsisimula ng mga operasyon ng F-16 ay sasama din naman ito ang mga natatanging lakas upang matulungan ang pangkat nito na pigilan at kung kinakailangan ay maibabaw sa mga pagkilos ng agresyon ng mga pagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Bago naman ginawa ang desisyon na ilipat ang F-16 mula sa bansang Germany, ipinadala ng US ang ikalimang henerasyon ng F-22 Raptors noong buwan ng Nobyembre. Samantalang F-22 Raptors naman na mula sa L-Wing sa Joint Base Elmendor Richardson sa Alaska ay dumating sa kadena noong ika-4 ng Nobyembre. O, kita nyo yung mga makabagong fighter jets ng Amerika talagang kinakalat na nila sa Indo-Pacific. So talagang matalino tong Amerika, di ba, no? So talagang bilibot talaga tayo rito sa sa US, talagang sanay sa gera. So paghahandaan nila to na pabagsakin ng China. Itong mga Chekwa na to. Sige, tuloy pa natin. Samantala, dose-dosena naman na mga ito ay nakabase na ngayon sa bansang Japan. Noong unang kinuha ang desisyon na ilipat ang US F-15CE noong October 2022, sinabi ng Pentagon na wala itong pangmatagalan na plano para sa pag-deploy at dagdagan pa ang rotation. Samantala, ang tagapagsalita naman ng Air Force na si Admiral Estepaneco ay nagsabi na kinakailangan hukbo na mas paikutin ng mas bago at advance ang ika-4 at ika-5 henerasyon ng mga mandirigma na fighter jets upang pumalit sa lugar nito. Yan 5th generation fighter jet ng ng Amerika. Talagang nakakapanindig balahibo. Mga advanced na communication, advanced radar at advanced bombing ang itong makabagong ngayon fighter jet F-16. So sigurado lagot na mga Chekwa nito. Idinagdag pa ni Estepaneco na kahit na ang mga pag-ikot ay pansamantala, ang militar ay kinakailangan na makapagpanatili ng isang matatag na presensya sa kadena. Ipinapahiwatig naman ito ng estratehikong kahalagahan ng Okinawa Island sa mas malawak na rehiyon ng Asia Pacific, lalo na sa bansang China at ng North Korea. Sinabi pa ng Admiral sa ulat na patuloy na gagamitin ng militar ang pandaigdigan na pamamaraan ng pamamahala ng puwersa nito upang mapanatili ang isang backflip na presensya naman na manlalaban sa kadena upang mapanatili ang depensa at palakasin ang kakayahan na itaguyod ang mga obligasyon sa kasunduan sa Japan hanggang sa makahanap ng permanenteng solusyon. Ang US Air Forces naman o ang Kadena Air Base ay hindi tinukoy kung gaano karami ang mga F-16 na ipinadala. Ayan mga pinadalang F-16 advanced fighter jet ng Amerika. So napaka high-tech nito. So talagang hindi patatalo ang Amerika. Kaya nga papalag talaga ang US Army, ang Amerika. Kasi sanay sa gera yan Itong Amerika na yan So papalagan talaga nila yan, China na yan, yung mga Chekwa na yan. Itong Cheko wala naman sinabi. Wala pa naman sinabi sa pagdating sa digmaan, di ba? So kahit nung unang panahon wala talaga So sa Amerika talaga sanay sa digmaan. Kaya hindi mo matatakot tong Amerika Napaka-advanced nila. Sige, tuloy pa natin. Ibinahagi sa ulat na sa susunod na 2 buwan, maaari umano na mas madaming makita ang mga aktibidad kung tungkol sa pagtutulungan ng Estados Unidos at Pilipinas. Aniya ay bahagi ito ng programa na maaaring magpahusay sa mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa pagtugon sa katanungan ng ilang mga ambasador, sinabi ni Carlson ng pinagsanib puwersa na aktibidad sa katubigan ng Pilipinas at US ay napakahalaga para mapahusay ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa.
Sa harap ng mga miyembro ng NBC, sinabi ni Carlson na ninanais ng Estados Unidos na gawin ang lahat ng posibleng maitulong para sa buhay ng mga mangingisda. Aniya ay tiyak na makikipagtulungan ito sa Philippine Coast Guard. Sa bagay na iyon, sinabi ng ambassador sa mga mamamahayag sa naturang kaganapan na magkasanib na pagpapatrolya ay kinakailangan upang kontrahin ang malawak na pag-aangkin ng bansang China sa South China Sea. Kita mo sinabi ng ambassador ng Amerika dito sa Pilipinas talaga makipagtulungan sila sa Pilipinas, sa mga Philippine military sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Talagang committed talaga sila, ang Amerika at ang Pilipinas. Tingnan nyo naman panay ang panay ang pagsasanay nila, di ba? Sa Batanes nga lang nagpadala ng mga maraming sundalo. So kasama ang mga Amerikanong sundalo para sa pagsasanay. Hindi lang pagsasanay yun, talaga meron sila mga sikretong gagawin para mapadapa nila yung mga Chekwa So hindi natin alam nga kung ano yun. Alam nyo naman ang isip ng Amerika, advance. Sige, tuloy pa natin. Ang mga talakayan sa hinaharap na kooperasyon pangkatubigan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kabilang ang posibleng magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea ay sinagawa. Ayon naman kay Manila Ambassador Jose Manuel Valdez, noong araw ng Martes sa isang panayam sa gitna ng Makati Business Blog Board Meeting, sinabi nito na ang Joint Patrol kasama ang US ay kabilang sa mga bansa na patuloy na pinag-uusapan ng mga opisyal ng mga pangdepensa at foreign affairs ng dalawang bansa mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panunungkulan noong Hunyo taong 2022. Tingnan nyo di ba mula nung naupo si Pangulong PBBM Bongbong Marcos Jr. So lumakas yung presensya ng Amerika dito, di ba? So talagang matalino rin si ating Pangulong PBBM, no? Papapasukin niya ang world power na US, Amerika para makatulong sa atin in case na magkaroon ng sagupaan. So hindi naman natin kaya ng ating military sagupain ng China So siyempre mag-iisip si Pangulong PBBM ng makaalyado na papuntahin dito. Kaya na ngayon Amerika. So talagang magaling talaga to si PBBM. Sige, tuloy pa natin. Unti-unting itinakda ng Pilipinas ang tungkol sa muling pagpapatibay sa mahigit 50 taon na pakikipagtulungan nito sa Estados Unidos. Samantala ang hinalimhin naman na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging tasahan sa hindi pagsang-ayon sa pakikialam sa Washington habang nililigawan ang magagandang biyaya ng Beijing sa pag-asa ng pamumuhunan ng China at mga koneksyon nito sa South China Sea. Sa ngayon ay wala pa ding reaksyon ang bansang China sa diskarte ni Marcos. Kumilos naman ang Beijing ng hindi makaraniwang pagpigil bilang tugon sa kamakailan na pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Maynila at higit sa lahat sa Palawan noong araw ng Nobyembre. Isang maliwanag na kaibigan sa maniobra ng militar ng China pagkatapos ng pagbisita ni Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong nakaraang taon lamang. Gayunpaman ang pinakamalaking pag-unlad sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng tugon ng bansang China ay maaaring hindi kasing init ng dati. Sa isang forum naman sinabi ng inorganisa sa Albert Del Rosario Institute. At nagtapos kamakailan, ipinakita ni US Air Force retired Colonel Raymond ang mga satellite image na mula sa Project Misuyo ng Gordian Knot Center. Tingnan nyo napaka asinsado at napaka-sophisticated ang mga armas ng Amerika. So nandito na sa ating bansa, nagtutulungan sila. So ayan ang maganda So tuloy pa natin. Na nagpapahiwatig ng isang konfrontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Navy. Ang pag-agaw na sinabing state run ng Pan News na nangyari noong araw ng Sabado ay isang pangbihirang hakbang mula sa Vietnam laban sa mga makapangyarihan na kapitbahay nitong bansa na maaaring magpataas ng puot
sa pagitan ng Beijing at Hanoi. Samantala inakusahan naman ng mga militar ng Vietnamese noong nakaraan ang mga otoridad ng China dahil sa panggigipit at pag-atake sa kanila habang nasa karagatan. Tignan nyo ha. Pati Vietnam, hinaharas din pala ng China itong mga Chekwa na to. No? Grabe, no? Talagang, ewan natin kano bang nasa utak nito ang mga Chekwa na ito. No? Parang nagsisiga-sigaan sila no? Na wala naman sa ayos. Sige, diretso pa natin. Samantala noong Mayo naman nitong nakarang taon, nagbanggaan ang mga barko ng China at bansang Vietnam habang sinusubukan ng Beijing na magtayo ng oil rig sa South China Sea. Samantala nilabas naman ng Vietnam ang footage sa isang kinikilalang Chinese ship na bumangga at nagpalubog sa isang Vietnamese fishing boat. Noong February, nag-deploy naman ang bansang China ng mga surface-to-air missile sa Hudi Island. Bahagi na rin ito ng Paracel Chain na inaangkin din naman ng bansang Vietnam at bansang Taiwan na kinagalit naman ng dalawang bansa. Samantala iniulat naman ng isang sources na inagaw ng Vietnam Coast Guard ang barko na sinasabing may dala ito ng 100,000 na litro ng diesel oil. Sinabi ng mga ito na ang tripulante ay umamin na sila ay pumasok ng husdo sa Vietnamese waters upang mag-refuel ng ilang pang mga Chinese boat na iligal na nangingisda sa karagatan ng South China Sea. Kita mo? Talagang puro illegal tong ginagawa ng mga Chekwa. Ang China ay meron ding pare-parehong mga inaangkin katulad sa bansang Malaysia, Brunei, Pilipinas at Japan at sa iba pang mga isla sa rehiyon. Tinagdi naman ito ng isa pang programa kung saan ginamit ang red sand para mabawi ang mga maliliit na isla o coral reef para gawing base militar sa pinag-aagawang tubig. Ang hakbang ay nagpagalit sa US at naging isang mahalagang punto sa panahon ng presidential campaign noong taong 2016. Samantala ay nangako naman ang Washington na lilipad at maglalayag sa lugar upang tutulan ang mga pagpapalawak ng militar ng bansang China na nagbabala naman ang mga marine meteorologists na ang Beijing ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ilan pang mga beadbirds ng coral reef sa Okay, tamo. So, itong mga Chekwa na to naninira pa ng mga coral reef sa karagatan. So, talagang grabe, no? So, ewan na lang natin. Kaya nga, laking galit nito mga ibang bansa. So, parang nagtitimpi na lang Sige, tuloy pa natin. ating mundo. Samantala, ang 12 taon na pag-uusap ay inayos ng Indonesia at Vietnam ang kanilang alitan sa hangganan pang dagat noong December 23. Ang kasunduan naman ay nagpapatigil sa matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasamang palad, dito ay malamang na magpapataas ng galit ng China. Inangkin naman ng China ang bahagi ng lugar na pinagtatalunan ng Indonesia at Vietnam. Ang Indonesia at China naman ay nagpasya sa kanilang pagtatalo sa hangganan alinsunod sa United Nations Convention of the Law. Kita mo, ang dami talagang inagawa ng mga inaagawan nitong China na to, no? Maski Indonesia grabe, walang patawad, no? Iwan natin kung ano ba nasa utak nitong mga Chekwa nito. Of the Sea o UNCLOS. At sa gayon ay tinatanggihan ang mga pag-angkin ng China sa historic grip sa lugar, kaya naman ang kasunduan ay isang mahalagang hakbang tungo sa United Front sa mga katabing bansa ng China sa mapayapang paraan. Sinabi ng Indonesian Asian Justice Initiative sa Reuters na pinapakita ng datos ng tagapagsubaybay ng barko ng pandigma ng bansang China ang CCG-5101, partikular na sa Tuna Black Gas Field at sa Chin South Boiled Gas Field mula noong ika-30 na buwan ng Disyembre. Samantala hindi din naman nagbigay ng komento ang tagapagsalita para sa Embahada ng China sa Jakarta. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay nagbibigay ng mga karapatan sa paglalayag sa mga sasakayang pandagat sa pamamagitan ng EEZ. Ang aktibidad na ito ay pagtapos ng isang kasunduan sa EEZ sa pagitan ng Indonesia at bansang Vietnam at pag-aproba mula sa Indonesia na bumuo ng Tuna Gas Field na may kabuuang tinatansyang
pamumuhunan na higit na 30 bilyong dolyar hanggang sa pagsisimula ng produksyon nito noong taong 2021 pa. Ang mga sasakyang pandagat na mula sa bansang Indonesia at China ay nagtapatan sa loob ng maraming buwan, malapit sa isang submersey na mahusay na gumaganap ng tagapagtatasa sa tuna block. Noong mga panahon na iyon ay hinimok ng bansang China ang Indonesia na hinto ang mga pagbabarena na sinasabing ang aktibidad ay nangyari sa teritoryo nito. O, kita nyo, di ba? Kita nyo, ang China napakalupit. Nang aangkin talaga. Kahit sa Indonesia, sa Malaysia, sa mga halos kasama sa kanilang teritoryo daw yun. So, ewan natin kung ano ba nasa isip nitong China. Pero, hindi uubra, hindi pumapayag ang Amerika. Talagang papalagan sila ng Amerika, no? Kasi hindi na makatiwiran yung ginagawa nila. So, kaya nga nagpadala ng mga bagong mga fighter jets mula Germany hanggang papuntang Japan, may mga makabagong mga military equipment para paghahanda in case na magkaroon ng digmaan laban sa China. So, lagot na. Talagang advance ang isip talaga ng Amerika. So, okay. So, hanggang dito na lang tayo mga guys. So, kung nagustuhan nyo itong ganitong reaction video, please subscribe, like talaga, like, share. Okay? So, ayun lang ang tanging may tutulong nyo sa akin. Mag-like and subscribe. Okay? So, sa susunod, magagawa ulit tayo ng mga reaction video na nakakapanindig balahibo na makaganapan sa ating loob at labas ng ating bansa.